Halos mawala ako sa ulirat at patuloy ang aking pagliyad sa takot at kaba dahil sa mga ginagawa ng mga akyat bahay na magnanakaw na pumasok sa aming bahay. Halos mapugto ang hininga ko sa bawat pasok ng mga magnanakaw, habang ang asawa ko ay titig na titig sa akin at tumutulo ang luha. Hindi ko naalintana na nasa harapan ko ang aking asawa at pinapanood ako habang wala siyang magawa dahil sa pagkakatali ng kanyang mga kamay dahil sa nakikita niyang paglabas-pasok ng tatlong magnanakaw sa bahay at limasin ang lahat ng mapapakinabangan. Subalit, hindi lang ang mga gamit namin ang kanilang pinag-interesan, maging ang iningatan na pag-aari ng aking asawa ay kanilang pinakinabangan at pinagsawaan. Hindi ko alam kung bakit hindi ako nakasigaw. Siguro ay dala na rin ng takot ko na baka gawan kami ng masama o saktan ang mister ko, kaya nagpaubaya na lang ako sa mga nais ng mga magnanakaw na sa umpisa ay labag sa aking kalooban, pero kalaunan na wala na ang aking takot at napalitan ito ng ligayang hindi ko pa naranasan sa aking buong buhay. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat! Ako nga pala si Lady Diana, 28 years old at may asawa. 2 taon pa lang kaming nagsasama ng mister ko. Dati doon kami nakatira sa bahay ng mga magulang ko dahil wala naman kasama sina daddy at mommy, pero dahil sa pakiusap ng mister ko na si Manny na magbukod na kami para matuto kami na walang kasamang magulang. Wala naman problema kami sa mga magulang ko dahil mabait si Manny at responsable. Gusto na rin naming magkaanak, kaya nag-resign na ako sa aking trabaho. 1 linggo pa lang kami sa aming inuupahan na apartment nang mangyari ang pagpasok ng mga magnanakaw sa aming bahay. Isang gabi noon, tanda ko pa, na panay ang kulog at kidlat dahil sa paparating na ulan. Mga 8:00 ng gabi nang bumuhos ang malakas na ulan. Dahil ang motorsiklo ng asawa ko ay nasa labas, nilagyan niya ito ng cover. Ako naman, dahil sanay na maligo muna bago matulog, ay nasa banyo habang lumabas si Manny. Pero ang hindi namin alam, may mga lalaki pala na nakaabang sa labas at sakto sa paglabas ni Manny ay hinawakan siya ng mga lalaki sabay pasok sa aming bahay. Hindi ko naman alam kung ano ang nangyayari sa dahil nasa loob ako ng banyo. Nagulat na lang ako ng paglabas ko. Tahimik ang asawa ko na nakatayo at nakatingin sa akin. Nang makalabas na ako ng banyo, doon ko nakita ng tuluyan na may mga lalaki na nasa loob ng bahay. Huwag kang gagawa ng anuman, ingay kung ayaw mong masaktan ang asawa mo. Ang tanda ko na salita na narinig ko, sabay hila sa akin ng isang lalaki. Papunta sa aming sofa, pera lang ang kailangan namin. Hindi kayo masasaktan kung susunod kayo sa aming gusto. Agad naman sumagot ang asawa ko. Nakunin na ninyo lahat, huwag lang ninyo kaming sasaktan. Dahil sa takot ko, ay napayakap ako sa aking asawa. Pero hinarang ako ng isang lalaki na balbas sarado, maitim at malaki ang katawan, habang ang 2 lalaki ay abala sa paghalungkat sa aming kabinet. Ang lalaki naman na may makapal na bigote ang nagbabantay sa aming ng asawa ko, pero napansin ko na titig ito sa akin. Ilang saglit pa, nagyaya na ang 2 lalaki na umalis na sila, pero nakita ko na lumapit ang lalaking may malaking katawan na parang may ibinulong sa kasama niya at napatingin sa akin. Natakot ako sa aking nakita. Parang alam ko na ang gusto nilang mangyari na lalong nagpatayo ng mga balahibo ko sa takot. Pero ang kinatatakutan ko
ay nagkatotoo nga. Bigla akong hinila ng isang lalaki sabay hila din sa tuwalya na nakabalot sa katawan ko. Halos manlaki ang mga mata ng tatlong lalaki nang makita ako. Nagpupumiglas ang mister ko, pero hindi siya makawala dahil may tali ang kanyang mga kamay at may busal sa bibig. Tanging luha na lang sa mata ng mister ko ang nakikita ko nang mag-umpisa ng ang tatlong lalaki na lumapit sa akin. Hindi naman ako makasigaw dahil sa takot na baka saktan kami, kaya naging sunod-sunuran na lang ako sa mga utos ng mga akyat bahay. Sa umpisa ay takot ang naramdaman ko, pero nang mag-umpisa na silang halughugin ang aking pagkatao, pikit mata ko na lang na tinanggap. Kahit na nakikita ko ng aking asawa, wala naman akong nagawa dahil sa takot ko na kanila. Pero dahil patuloy na paghalughog nila, hindi ko na napansin na ako na pala mismo ang gumalaw para tulungan ang mga magnanakaw. Nakulimbatan ang mga nais nila. Halos mawala ako sa ulirat nang sabay-sabay na gumalaw ang tatlong akyat bahay. Ang paglabas-pasok nila sa pintuan ng bahay ko at patuloy naman na paghalughog. At pagkapan ng mga akyat bahay, ang lalong nagpatayo ng aking mga balahibo. Wala na rin nagawa ang aking asawa, pinanood na lang niya ang mga akyat bahay sa kanilang ginagawa. Kitang-kita ko sa mga mata ng mister ko ang galit. Hindi ko alam kung sa akin ba o sa mga magnanakaw. Dahil sa pagpapaubaya ko, napasukin kami ng magnanakaw. Kasabay ng paghupa ng ulan, tumigil na rin ang mga magnanakaw at isa-isa na silang lumabas ng pintuan namin. Tangay ang aming pera at alahas, habang ako ay tulala na naiwan na nakahiga sa ibabaw ng aming malaking lamesa kung saan ako dinala ng mga akyat bahay. Nang masiguro ko na wala sila, agad akong lumapit sa mister ko at tinanggal ang tali sa kanyang kamay at bibig. Doon ay napaiyak na ako ng husto at paulit-ulit na nagsusori ako sa aking asawa. Tahimik naman ang aking asawa at mahigpit na yumakap sa akin. Wala kang kasalanan, ginawa mo lang ang alam mo na tama para hindi tayo masaktan, sabi pa ng mister ko habang pinupunasan ang mga hita ko at likod ng tuwalya dahil sa basang-basa ako ng pawis dahil sa mga ginawa ng mga akyat bahay. Dahil sa nangyari agad kaming nag-report sa barangay at hindi naman nagtagal dumating ang mga pulis at nag-imbestiga sila. Pero hindi na namin lahat sinabi ang totoong nangyari dahil sa maaring kahihiyan na maidulot sa amin. Ang mga nawalang gamit na lang ang sinabi ng asawa ko sa mga pulis. Pero makalipas ang isang buwan, simula nang pasukin kami ng magnanakaw, parang may nagbago sa akin. Hindi ko alam kung ano, para bang hindi na ako kontento sa aking asawa. Parang may kulang na, parang may hinahanap na ako na iba. Napansin ko na kasi na parang nagbago ang mister ko. Naging tahimik ito palagi at mag-isang nag-iisip. Minsan nakatingin sa akin, parang nawalan din ng ganang magtrabaho. Lalo na, naubos ang mga naipon namin na pera. Iba ang trauma na epekto sa asawa ko. Pero ako naman kapag wala ang mister ko, sumisilip ako sa bintana. Pero parang bang nag-aabang ako na muling bumalik ang mga akyat bahay sa amin.